Ang once saved, always saved ay isang aral na nagbibigay katiyakan sa mga nagsisampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat yun naman ang sabi ng Biblia sa 1 John chapter 5 verse 13. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang malaman ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan. Malinaw na sinabi dito na ang mga nagsisampalataya ay malalaman nila na mayroon silang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ito ay pangako ng Diyos para sa mga totoong nagsisampalataya. Halimbawa, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Ano daw? Ang mga sumampalataya ay hindi mapapahamak bagkus mayroong buhay na walang hanggan. Ngayon, kung ang mga nagsisampalataya ay hindi mapapahamak at mayroong buhay na walang hanggan, dapat tiyak yun na aral at dapat malaman yun ng mga nagsisampalataya na sila ay hindi mapapahamak dahil mayroon silang buhay na walang hanggan. Pero sa kabila ng malinaw na aral na ito ng Biblia na nagbibigay tiyak kaligtasan sa mga nagsisampalataya, mayroon pa ring argumento ang mga Adventist at iba pang sekta na laban sa aral na ito. Panoorin natin ulit ang kanyang mga sinasabi. Once saved, always saved? When we talk about salvation, ano yung mga pumapasok sa isipan ninyo? Do we need to accept Jesus as our Savior? Do we need to follow His commands? Pero ang katanungan ng karamihan ay, once tinanggap mo ba si Kristo bilang Diyos, ay ligtas ka na ba habang buhay? Ang pagtanggap sa pananampalataya ay may kasamang pagsunod according to James 2:14-26. Hindi natin pwedeng sabihin na ligtas na ako, pwede na akong magnakaw, pwede na akong magsinungaling, pwede na akong pumatay, gumawa ng di maganda at wag na rin tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos kasi ligtas na tayo at always saved na tayo. Si Ananias at Sapphira ay saved believers at nabanggit din sa Acts 4:31-33 that they were all filled with the Holy Spirit, that they were one heart and one soul, and great grace was upon them all. Pero anong nangyari? Satan filled their hearts and deceived them at nagsinungaling sila sa Holy Spirit. God judged them at silang dalawa ay agad-agad binawian ng hininga because of greed. Once saved, always saved is clearly false. We believers should always guard our heart dahil andyan lagi ang kaaway to deceive us. Revelation 21 verse 8 said, ang gumagawa ng masama at sinungaling ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Believe in God and always repent, for we are all sinners. Ligtas ang may alam sa salita ng Panginoon. Ang video ito ay pang part 3 na sa ating ginawang pagsagot sa paninirang ito laban sa pananampalatayang osas. Unang part ay pinaliwanag natin doon kung ano ang ibig sabihin ng once saved, always saved. At nilinaw natin na itong aral na ito ay hindi lisensya para tayo ay magpatuloy sa kasalanan, bagkus tayo ay magpatuloy sa mabubuting gawa sapagkat tayo ay anak na ng Diyos at tayo ay mananampalataya na sa Panginoong Hesukristo. Sa pangalawang part, doon natin sinagot mismo ang kanyang mga argumento patungkol ito kay Ananias at sa iba pang argumento na kanyang sinasabi sa kanyang video ito. At dito sa part 3 ngayon, dito natin lininawin na itong mga Adventist ay hindi mga ligtas. Dahil nung pinuntahan ko ang profile ng taong ito na naninira sa ating pananampalataya, mayroon po siyang sinabi, a sinner saved by grace. Dito mismo sa kanyang bio na ito, sasagutin natin at i-refute natin ang kanyang sinabing ito. Una, huwag mong sabihing ligtas ka kung nawawala ang iyong kaligtasan. Huwag mo sabihing ligtas ka kung sa sarili mo hindi ka tiyak sa aral na ipinapangaral mo na ikaw ay maliligtas. Dahil ang magsasabi lamang na sila ay ligtas ay yung mga mayroong tiyak na kaligtasan sa kailang sarili at ang mga naniniwalang ang kaligtasan ay hindi mawawala sa mga totoong nagsisampalataya. Ikaw bilang SDA, naniniwala ka na ang kaligtasan ay nawawala dahil sa aral ninyo, paano mo sasabihin o paano mo nagawang sabihin na ikaw ay ligtas kung nawawala naman ang kaligtasan na ipinapangaral ninyo? Kung nawawala yan, hindi yan tiyak. Pangalawa, huwag mo sabihin saved by grace ka kung alam mo naman sa sarili ninyo na ang kautusan ay kasama sa inyong kaligtasan. Kaya hindi ho kayo saved by grace. Kayo ay saved by works, kaya hindi nararapat ang sasabihin ninyong
a sinner saved by grace. Ang nararapat mag-quote sa bayong iyan ay ang mga Baptist na may tiyak na kaligtasan sapagkat sila ay nangangaral ng tiyak na kaligtasan sapagkat sa kanilang sarili ay mayroon silang tiyak na kaligtasan sapagkat yun ang itinuturo ng Biblia. Tsaka last, Ligtas ang may alam sa salita ng Panginoon. akala ko bang may alam ka? Bakit hindi ka ligtas? Bakit hindi mo tiyak ang kaligtasan mo sa kabila ng iyong pangangaral?